Psalms chapter 19 verses 9 up to 10. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, sweeter also than honey. Ang salita daw po ng Panginoon ay higit pa sa ginto ang halaga. Mas matamis pa raw ito kaysa sa pulot. Ganyan inilalarawan ng mga awit ang salita ng Diyos. Mas dapat daw itong hangarin at bigyan ng pansin kaysa ginto at kaysa pulot. Gold is symbol of prosperity. Pag marami kang ginto, mayaman ka. Honey is symbol of food. Ang honey po kasi sa kanilang panahon, it is a common food. Isa yan sa masarap na pagkain nila sa kanilang panahon. Tayo kasi, ang honey, kilala na lang natin ngayon pag may ubot-sipon ka na. Kasi ginagamit lang natin ito panggamot. So hindi na siya common food. In our days, siya ay medicine food na siya. Sabi ng psalmist, kung ako ang papipiliin, ginto o Biblia, Biblia ang pipiliin ko. Pulot, masarap na pagkain o Biblia, Biblia ang pipiliin ko. How about you? Ano ang pipiliin ninyo? Kaya sabi ng psalmist, kung ang God's word ang pipiliin mo, daig mo pa ang may ginto at may masarap na pagkain. Ito ang nakakalungkot sa buhay ng maraming tao and even ng mga Kristiyano. Dumadami ang ginto, naggagandahan ng bahay, nagsasarapan ng kinakain, pero walang sariling Biblia. Kain ng masasarap at mamahalin. Pero ginugutom ang espiritu kasi walang Biblia. Sabi ng psalmist, God's word is more desirable than gold and honey. Alam niyo po ba kung bakit ganun ang kanyang pagpapahalaga? Sabi niya dun sa verse 11, by your teachings, Lord, I am warned. By obeying them, I am greatly rewarded. So through your words, I am warned. Dahil sa iyong salita, nabibigyan ako ng babala. Nasasabi niyo sa akin yung dapat kong gawin at hindi ko dapat ginagawa. God's word is full of warnings na kailangan nating malaman para mapanuto ang buhay natin sa mundong ibabaw. And through your words, I am rewarded. Dahil ang iyong salita ay nagiging pagpapala sa buhay ko. Dahil sinusunod ko po ito, tumatanggap po ako ng gantimpala mula sa inyo. Kaya daig ko pa ang may ginto at daig ko pa ang merong masarap na honey kung meron akong salita ng Diyos sa aking buhay. Kaya ang challenge natin, magkaroon ng sariling Biblia. Have your own Bible. Huwag kang papayag na wala kang personal na Biblia. Huwag kang papayag na mamamatay ka na walang sariling Biblia. Pwede pa kayong mag-comment kung may sarili kayong Bible o personal Bible talaga. Mag-comment kayo riyan kung meron kayo. Nakakahiya naman sa Diyos. Ang ganda-ganda ng cellphone nyo, wala kayong Biblia. Ang ganda-ganda ng bahay nyo, ang sasarap ng kinakain nyo, pero wala kayong personal Bible. Nakakabili ng mamahaling cellphone, nakakabili ng mamahaling mga gamit, pero nasaan ang hustisya kung wala tayong sariling Biblia? Kaya tatandaan mo, mahalagang may sariling Biblia, lalo na kung Kristiyano ka. Ano pang hinihintay mo? Pwede kang humingi sa church nyo, pero mas maganda kung bumili ka para sa sarili mo.